Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa po sa hamon sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko ay ang magpahayag po ng salita ng Diyos. Kasama po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay ang pagpapahayag po ng gawa ni Kristo. Tandaan po natin na ang misyon na ito ay hindi lamang iniaatas sa mga taong pumasok sa buhay reliyoso o buhay reliyosa. Bagkus, ang bawat isa sa atin na bininyagan at nananampalataya kay Jesus ay tinatawagang magpahayag ng kanyang gawa at salita. Pero aminin natin ng katotohanan na hindi madali ang pagpapahayag ng salita at gawa ni Jesus. Sa atin pong mga narinig nitong mga nakaraang araw, mapapansin po natin ang hirap na dinanas ng mga unang Kristiyano. Nakaranas sila ng takot, nakaranas sila ng pangamba, nakaranas sila ng pag-uusig, nakaranas sila ng iba't ibang mga bagay na pwedeng pumigil sa kanila upang ipahayag ang salita ng Diyos. Pero kung mapapansin po natin mga kapatid, nandoon nga yung takot, nandoon nga yung pangamba, nandoon nga minsan yung pagdududa. Pero bakit hanggang ngayon, patuloy tayong nagpapahayag ng salita ng Diyos? Patuloy pa rin merong mga taong gumagawa at nagpapahayag ng gawa ni Jesus. Dahil isa lamang ang katotohanan, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi magpapabaya si Jesus. Dahil totoo siya sa kanyang pangako. Totoo siya sa mga bagay na kanyang iniwan para sa atin. Sabi po sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus,
Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Ibig sabihin, may patnubay, merong gumagabay. At kung merong pumapatnubay at merong gumagabay, panawagan, ipagpatuloy ang misyon. Ipagpatuloy ang hamon ni Jesus. Aminin natin, may mga pagkakataon na may makakaranas tayo ng panghihina ng loob. Lalo na sa mga pagkakataon na wala nang naniniwala. Sa mga pagkakataon na ang daming taong tayo ay pinagdududahan. Kaya minsan mawawalan tayo ng loob, sasabihin natin, hindi na ako magpapahayag ng gawa at turo ni Jesus. Makikipanig na lang ako sa masama. Pero hindi, mga kapatid. Ang pagpanig sa Panginoon ay pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay papanig din sa atin. Ang pagpanig sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay pagpapaalala din sa atin na kailanman ang Diyos papanig sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala ng loob dahil marami ng mga bagay na mali ang nakikita natin sa ating paligid, huwag kang mawala ng loob na ipahayag pa din ang katotohanan dahil papanig sa iyo ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ang karanasan ng mga unang Kristiyano ay karanasan din natin sa pangkasalukuyang panahon. Pero nagpapatuloy. Bakit? Dahil may patnubay. Bakit? Dahil may gabay. At sino ang gabay? Ang Espiritu Santo. At tandaan natin, ang Espiritu Santo ay Diyos na gumagabay sa buhay natin. Kaya ipanalangin natin na sa mga oras na tayo ay nawawalan ng loob, nawawalan ng lakas ng puso, nawawalan ng inspirasyon sa buhay na ito upang ipagpatuloy ang gawa at salita ng Diyos. Hayaan natin na papasukin at pakilusin natin ang Espiritu Santo na gagabay sa ating gawin ang mga bagay na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Amen.